Hello guys, good morning. It's been a while and sasagutin natin yung mga tanong ng ating followers dito sa TikTok. So ayun, may nag-comment dito kung ilang years po ba yung course nyo at mahirap po bang makahanap ng part-time dyan. Okay, so meron po akong mga i-share na mga strategy na palagi ko siyang ginagawa. So yung first question po, yung kung ilang years yung course ko, 1 year lang po siya. It's a conversion course. So, any po na kapag may bachelor's degree po kayo sa Pilipinas or something, then you can apply for conversion course. Parang sa kanila yung hindi siya masteral pero parang in between siya ng masteral at ng bachelor. So usually sa Pilipinas kapag may bachelor's degree ka, pwede ka na mag-masteral. So dito parang yung conversion course dito yung higher diploma. So I'm taking higher diploma in science and computing. So parang siya level 8 siya. Tapos yung masters nila is level 9 and then yung PhD kapag gusto maging doctor, it's level 10. So ayun, so doon sa level 8 yung kinuha kong course. So siya 1 year lang siya. Medyo mahirap kasi parang compact lahat ng module. Pero kaya naman as long as nahasa niyo na yung sarili niyo sa pagbabasa, so kailangan mas naintindihan niyo yung mga binabasa niyo or yung concept ng kurso na gusto niyo kukunin. And number one, dapat critical skills siya kasi importante talaga na dapat critical skills yung kursong kukunin niyo para at least um, yung employability niya is mas mataas yung chance. At saka, ayun, so, mas mabilis din yung PR, yung pagiging permanent resident nyo. So, yes. So, sa pangalawang question, kung mahirap po bang maghanap ng part-time dito? Actually, benefit sa akin, good for me kasi yung sister ko, she was living in Ireland for 25 years, almost 25 years. And ayun, so sa unang salta ko dito, sa unang pagpunta ko dito, parang naka-save ako ng accommodation, which is thank you very much to my sister and brother-in-law. Shout out sa inyo dyan. So, ayun. So, mas nakasave ako ng accommodation. So, kung nag-decide ako na mag-aral sa Australia or Canada, so siguro mas mataas yung bills na babayaran ko every month. So dito parang yung accommodation pa lang crash out na siya. So yun, X na yung accommodation. So yung next, yung strategy na ituturo ko sa inyo, kahit saang lugar ka man, is kapag maghahanap kayo ng trabaho, dapat marunong kayo mag-networking. Kasi it's very important na nag-socialize ka sa bagong lugar kung saan ka man gusto. Kasi palagi ko I was working in Thailand, in Singapore, in Macau, sa Hong Kong hindi. So, ayan lang, Thailand, Singapore, tapos napunta ako sa Laos. So, yung mga connections na meron ako is yung mga nakilala ko rin along the way sa journey ko. Yun lang yun. So, kasi kung iisipin mo, kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, pag may available na role sa isang kumpanya, like for example, associate man siya or entry level, yung sa mismong loob ng kumpanya, nag-a-ask na sila na, uy, may kilala ba kayong pumalit kay ganito? May kilala ba kayong pumalit sa ganyan? So, yung kumpanya, hindi agad-agad sila nagpo-post sa mga Facebook or nagpo-post sa mga job posts. Nagne-networking muna sila, nagtatanong-tanong muna sila ng recommendation, ni ganito, ni ganyan. So, kapag mahiyain kang tao at ihirapan kang maging socialize, mahihirapan ka talaga maghanap ng trabaho. So, yun yun. So, number one yung mag-networking. Kung bago ka sa isang lugar, pupunta ka siguro sa church. Ang daming magandang networking sa church. Magpakilala ka sa mga kapwa mo Pilipino sa ganyang lugar. So, it can really helps, I think. So, ayun. So, number one yung networking. Tapos, yung mga kumpanya kasi, yung job post, last na nilang ginagawa yan na parang, wala na tayo talaga may makuha or something. So, we need to post yung job. Yun yung base experience ko kasi naging admin din ako sa school, sa mga iba't ibang sa senior naging senior IT din ako
na nagti-train sa mga junior. So, ganun yung kalakaran kapag you are in kapag nagtatrabaho or corporate world. So, nung pagdating ko dito sa Thailand, sa Ireland, parang yun, hindi lang sa madaming network na yung family ko dito, yung brother-in-law ko and yung ate ko. So, mas madali kasi kakilala or something. So, may ganito. At saka, dapat hindi ka mapili sa trabaho. Like, for example, yung una kong part-time dito is naging accommodation assistant ako sa hotel. Nag-garden ako, sumasama ako sa gardening or something. So, doon pa lang nakakapagbuo na ako ng mga taong kakilala ko, network. At actually, yun yung pinaka-strategy mo kapag naghahanap ka ng work sa kahit saang man lugar. Kaya dito sa Ireland yun, importante yung networking na So one step at a time, then you will get what you want kapag nandyan ka na or something. So, ayun. So far, hindi ako masyadong nahirapan. Nung pagdating ko dito, hindi ako masyadong nahirapan ng maghanap ng part-time. Pero, based sa mga kaklase ko kasi medyo from scratch sila, wala sa kakilala ganito nakakahanap sila. So we are 52 in the classroom. Siguro 90% may mga trabaho sa restaurant, sales clerk, retails, and everything. So, second sem na namin, halos lahat kami may mga trabaho. So, kayod talaga. Aral, trabaho, aral, trabaho. So, ayun. So, wag kang kabahan kasi I think if you want to try something new sa life mo, the Lord will just bless you or give you something. So, yun. So, kailangan mo lang mag-pray, kailangan mo lang networking, number one, kailangan mong mag-explore and importante ma-enjoy mo yung experience at journey mo kung saan ka man gustong pumunta or to change your life something. So, yun lang. Medyo mahaba na yung video ko. Maraming salamat and good night. Bye-bye.